Hindi mabilang na mga produkto ang ibinebenta araw-araw sa pamamagitan ng mga patalasta sa TV o infomercials. Totoo namang ginagawa ng karamihan sa mga produktong as seen on TV ang ipinapangako sa patalastas. May ilan na hindi natutupad ang inaasahan o lumalabag sa patakaran, kaya nagkakaroon ng malalaking kaso o legal na problema. Bivang 10. Noong unang bahagi ng dekadang 2000 at 10 halos di mo mapapanood ang sports sa TV nang walang atletang may suot na kakaibang plastic na pulseras. Maraming professional na atleta, mula golfer hanggang football player, ang gumagamit ng power balance bands para daw makatulong sa performance nila. Maging ang mga sikat na personalidad at politiko ay nagsuot ng pulseras na sinasabing performance enhancing, ngunit walang siyensiyang sumusuporta rito. Ang Power Balance ay isang tatak ng hologram bracelets na sumikat noong 2010 at 2011. Ang tatak ay likha ng magkapatid na Josh at Troy Radarmel mula California. Bagamat maraming mga gumaya na lumitaw matapos sumikat ang Power Balance. Gawa sa silikon ang mga pulseras at may hologram disc. Sabi ni Radarmels, sinubukan nila ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga frequency sa mga hologram. Nabuo ang hologram na kumukonekta sa enerhiya ng katawan para mapalakas ang pisikal na abilidad ng nagsusuot. Ipinagmamalaki nilang napabubuti nito ang flexibility, liksi at lakas. Sa website ng kumpanya, may mga video ng mga tao na nag-ehersisyo ng walang power balance bands tapos inuulit nila ito habang suot na ang band. Laging bumubuti ang kanilang performance. Maraming atleta ang agad na hikayat ng mga demonstrasyon kaya't nakita na ang mga ito sa pulso ng mga atletang naglaro sa Super Bowl, NBA Finals at Ashes. Dahil sinuot ng mga sikat na atleta tulad ni Shaquille O'Neal ng NBA ang pulseras, mabilis itong sumikat dahil inisip ng iba na may benepisyo ito. May ilang tao nakakita ng benepisyo na halos di konektado sa sports. May ilan na natuklasan nilang nakakatulong ito sa pananakit ng arthritis o kaya naman ay sa pagpapabuti ng kanilang balanse sa pangkalahatan. Marami pa ring nagdududa sa mga benepisyo ng power balance. Walang detalyeng ibiligay ang kumpanya tungkol sa kung paano gumagana ang hologram dahil kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya iyon. Pero nang suriin ng mga tao ang hologram, wala silang nakitang bagay na may pisikal na epekto sa katawan. May ilang pag-aaral kung saan ang mga test subject ay nagsuot ng power balance, placebo bands o walang band. Ayon sa pag-aaral, walang pinagkaiba ang power balance at ordinaryong rubber band. Madalas na gumagaling ang mga test subject kapag inuulit nila ang pagsubok sa pangalawang pagkakataon kahit ano pa ang suot nilang band dahil alam na nila kung ano ang mangyayari sa test at mas handa na sila. Malinaw na ang power band ay wala namang epekto kundi isang placebo lamang. Nilinaw ng mga nagsasaliksik na hindi ibig sabihin na walang epekto ang power band sa performance, ngunit ang epekto nito ay hindi dahil sa hologram kundi purong psikolohikal lang. Noong 2011, sunod-sunod ang kaso laban sa power balance dahil sa maling pag-aanunsyo. Pinakamalaki dito ang mga awtoridad sa Australia na pinilit ang kumpanya na alisin ang maling at mapanlinlang na pahayag tungkol sa anumang pagtaas sa lakas, power o flexibility. Pinatanggal din sa kanila ang performance technology sa lahat ng anunsyo at packaging. Sinabi ng Power Balance na tukol lang ito sa pag-aanunsyo sa Australia, pero inamin nilang walang siyensiyang sumusuporta sa kanilang pahayag. Dahil sa dumaraming kaso, nagdeklara ng bangkarota ang kumpanya at binili ito ng isang kumpanyang Chino na hindi pa nababayaran para sa paggawa ng mga pulseras. Bilang siyam, mahigit $100 bilyong ang halaga ng industriya ng pagpapapayat at patuloy itong lumalaki bawat taon. May mga tunay na therapy sa industriya na tumutulong sa pagpapapayat at kalusugan pero marami ring hindi natutupad ang pinapangako ng mga nag-aanunsyo. Noong unang bahagi ng dekada 2000, isa sa pinakamalaking produktong in-advertise sa TV ay ang Cortislim. Ang produkto ay isang tableta para sa pagpapapayat na sinasabing gumagana sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng cortisol sa katawan. Ang cortisol ang pangunahing stress hormone at matagal lang iniuugnay sa pagtaas ng timbang. Kung gaano kalaki talaga ang kontribusyon ng cortisol sa pagtaas ng timbang ay patuloy pa rin pinagtatalunan sa mga siyentipikong pag-aaral pati na rin ang pangkalahatang epekto ng stress sa timbang. Pero di mo makikita ang debate na ito sa alinmang patalastas ng Cortislim.
Ang Cortislim ay gawa ni Sean Talbot, propesor ng nutrisyon sa Universidad ng Utah. Ayon kay Talbot, maaring makaapekto ang mga tableta sa mga stress hormone at pigilan ang pagdagdag ng timbang na dulot ng mga ito. Nakipantulungan ang kumpanyang gumawa ng produkto sa mga advertising company na nagpalala pa nito. Hindi lang pinipigilan ng tableta ang dagdag timbang mula sa cortisol, kundi nagdudulot din ito ng malaki at tuloy-tuloy na pagbawas ng timbang. Ayon sa mga patalastas, suportado raw ito ng agham. Ang mga customer na maaring nagdududa sa isang patalastas na may ganitong mga pahayag ay napaniwala dahil sa paraan ng pagpapakita ng mga patalastas ng Cortislim. Ang mga infomercial ay ginawang parang talk show, kaya mukhang independent ang host na nag-i-interview sa mga gumawa ng weight loss pill tungkol sa di umano'y malaking tuklas. Kanting detalye lang sa patalastas ang nagpapakitang ito ay bayan na promosyon. Noong 2004 pa lang, lumalabas na ang katotohanan tungkol sa Cortislim. Nagsampa ng kaso ang FTC laban sa kumpanyang nasa likod ng produkto dahil walang siyentipikong basihan ang kanilang mga pahayag. Hindi lang nabigo ang Cortislim mabigay ng ebidensya, kundi tila kabaliktaran pa ng pahayag ng kumpanya ang mga ebidensyang mayroon. Sa blind trial, mas maraming nabawasang timbang ang mga uminom ng placebo kaysa sa mga uminom ng weight loss pill. Mas nakababahala pa kaysa sa mga kasinungalingan sa Cortislim pill, ang isa sa iba pang produkto ng kumpanya, ang Cortistress. Bago ito itinigil, sinabi ng kumpanya na ang Cortistress ay maaring inumin para mabawasan ang panganib ng osteoporosis, obesity, diabetes, Alzheimer's disease, cancer at cardiovascular disease. Maraming tao ang gumagastos ng 10 milyong dolyar sa produktong proteksyon sa kalusugan kahit walang ebidensya ng bisa nito. Matapos ang mahigit isang taon, pumayag ang mga gumawa ng Cortislim na ayusin ang kaso. Iginit ni Talbot na maling ipinakita ng mga advertiser ang produkto, ngunit pumayag siyang isuko ang $12 milyong na ari-arian mula sa benta ng kableta. Isa pang $12 milyong na multa ang ipinataw laban sa mga nagmemerkado ng Cortislim at Cortistress. Pero marami pa rin ang nag-aalala na kulang pa rin ito para mapigilan ang panlilinlang at pagbili ng produkto. Pinayagang ibenta at ipinromote ito bilang pantulong sa pagbabawas ng timbang kasama ng tamang dieta at ehersisyo. Dahil sa patuloy na kalituhan tungkol sa kung gaano kalaki ang epekto ng cortisol sa timbang ng katawan, kahit ang pangalan lang na Cortislim ay maaring sapat na para sa ilan na magbigay ng sariling palagay tungkol sa produkto kahit walang patalastas na gumagawa ng ganoong mga pahayag. Nagbabala ang mga dietitian noon na hindi matatagpuan ang solusyon sa pagbabawas ng timbang sa mga tableta, lalo na sa mga nagpo-promote ng mabilis at madaling paraan gaya ng Cortislim. Numero 8. Si Don Lapre ay kilala bilang hari ng mga infomercial. Ang kanyang mga palabas na tumatagal ng kalahating oras ay naging ilan sa mga pinakapinapanood na infomercial sa TV at hinikayat niya ang maraming tao na magsimula ng sarili nilang negosyo. Lumabis ang mga scheme ni Lapre para yumaman kaya inaresto siya ng mga autoridad dahil sa pandiling lang. Lumabas si Lapre sa TV para ipromote ang negosyo ng pag-aayos ng credit na itinayo nila ng asawa niya. Isang kaso at mga legal na kaso ang nagpahinto sa negosyo at nagbawal kay Lapre na pumasok sa industriya ng credit services. Mabilis siyang gumawi at nag-focus sa pagtulong sa iba na magtayo ng sariling negosyo. Dekada siyam na po, sinimulan ni Lapre ang infomercial na The Money Making Show with Don Lapre. Ang palabas ay parang isang talk show kung saan ibinebenta ni Lapre ang kanyang mga pinakabagong negosyo at mga paraan ng pagkita ng pera. Sumikat siya sa pahayag na kumikita siya ng $50,000 kada linggo sa paglalagay ng classified ads sa mga pahayagan sa bansa. Ang pangunahing idea ng scheme ay maliit lang ang gastos para maglagay ng mga ad na ito. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang makakakita ng mga ito, lalo na ang tumugon sa mga ito. Pero sa pamamagitan ng paglalagay ng napakaraming ad, makakakuha sila ng sapat na atensyon para masuportahan ang isang matagumpay na negosyo. Ipinakilala ni Lapre ang scheme na ito at iba pa sa isang package na may kasamang booklet, mga audio tape na may mga instructional recording at mga tip kung paano maglagay ng mga ad. Ilang dolyar lang ang gastos niya sa pagbubuo ng mga package pero naibebenta ang mga ito sa humigit kubulang $80. Hindi labag sa batas ang mga package pero kadalasan hindi sulit sa bayad ang mga payo rito.
Kahit mukhang scam, may mga natutuksong magsimula ng negosyo dahil sa mga package. Marami ang hindi magtatagumpay kung payo lang nila pre ang susundin. Pero sa tamang motibasyon, pwedeng kumita ng disenteng halaga ang mga tao sa pamamagitan ng mga scheme na ito. Nagsimulang magkaroon ng problema sa batas sila pre na ilipat niya ang kanyang mga paraan ng pagkita ng pera sa isang bagong produkto. Noong 2004 hanggang 2007 nagbenta si Lepre ng produktong tinawag niya pinakamahusay na bitamina sa mundo. Ipinagmamalaki niya na ang bitamina na ito ay makakatulong sa maraming sakit tulad ng diabetes, stroke, cancer at arthritis. Pero sa totoo lang, isa lang itong ordinaryong bitamina. Nagkaproblema siya sa FDA dahil sa paulit-ulit na maling pahayag kaya ilang beses siyang sinabihan na tumigil. Hindi talaga ang bitamina ang pangunahing tinitinda ni Lepre. Nag-alok siya ng negosyong pwedeng bilhin ng mga tao ang bitamina at pagkatapos ay sila mismo ang magbenta nito. Pwedeng bumili ang mga customer ng isang website para makatulong sa pagbebenta ng produkto. Hindi naman epektibo ang mga ito at puno pa ng mga pop-up at banner ads. Pwede ring makatanggap ang mga customer ng mga package para makatulong sa pagbebenta ng produkto ng personal. Sa madaling sabi, pyramid scheme lang ang pinakadakilang bitamina sa mundo. Maraming reklamo ang natanggap ni Lepre tungkol sa scheme, kaya itinigil ito noong 2007. Pero hindi pa dito natapos. Kahit katang-isip lang ang sabi ukol sa bitamina, naloko pa rin ni Lepre ang hindi bababa sa 220,000 tao na sumali sa pyramid scheme. Noong 2011, kinasuhan siya ng maraming kasong pandaraya at promotional money laundering. Naaresto siya ngunit namatay bago sumailalim sa paglilitis kaya nag-iwan ng magkahalong pamana. Pang-pito. Ang kumpanya ng sapatos na Skechers ay kumuha ng mga sikat na personalidad tulad na Kim Kardashian at Brooke Burke upang ipromote ang kanilang pinakabagong sapatos na may kakaibang benepisyo sa kalusugan at fitness na hindi raw matatagpuan sa ibang sapatos. Madalas ipalabas sa TV ang mga patalastas at pati na rin sa Super Bowl. Hindi na makikita sa website ng kumpanya ang mga sapatos na yon dahil sa reklamo ng FTC sa katotohanan ng kanilang mga claim. Ang Skechers Shape-Ups ay kakaibang sapatos na di umano'y dinisenyo para mapabuti ang fitness at pangkalahatang itsura ng nagsusuot. Ang natatanging tampok nito ay ang bilugang talampakan ng sapatos na sadyang dinisenyo para bahagyang hindi balanse. Ibig sabihin, kailangan maglakad at tumayo ng iba ang nagsusuot para balanse. Ayon sa mga patalastas at mga promotional na materyales, ang maliit na detalyeng ito ay nangangahulugan na makakakuha ang nagsusuot ng mga benepisyo ng pag-ehersisyo sa gym kahit simpleng pagsusuot lang ng sapatos sa bahay o habang ginagawa ang kanilang araw-araw na gawain. Hindi na kailangan ng dagdag ehersisyo at hindi mararamdaman na nagsusuot na parang nag-workout dahil sa sapatos. Pagkatapos ng maikling pagsusuot, mapapansin na agad nila ang benepisyo sa kalamnan ng ibabang katawan at pagbuti ng tindig. Gumamit ang Skechers ng sikat na personalidad para ibenta ang sapatos na sumikat noong 2009 at 2010. Pero hindi lang ito ang tanging paraan para maibenta ang Get Fit Quick na sapatos. Isang patalastas ay nagpakita ng chiropractor na nag-angking nagsagawa ng independenteng pag-aaral gamit ang sapatos. Sinasabing pinatunayan ng pag-aaral ang lahat ng ipinapahayag ng Skechers kaya lalo pang naging kaakit-akit ang mga sapatos. Hindi sinasabi sa patalastas na asawa ng marketing team member ng Skechers ang chiropractor na ito. Hindi rin nila nilinaw na bayad siya sa pag-endorso at pumili lang ng mga resulta ng pag-aaral na sumusuporta sa kanila. Hindi independiente ang pag-aaral na iyon at wala rin itong pinatutunayan na mas mabuti ang shape-ups para sa nagsusuot kaysa sa ibang sapatos. Nagbukas ang FTC ng kaso laban sa Skechers at kalaunan pumayag ang kumpanya ng sapatos na magbayad ng $40 milyong bilang bahagi ng kasunduan. Sinumang bumili ng shape-ups o iba pang mga toning na sapatos ay kwalipikado para sa refund, ngunit hindi umamin ang Skechers sa anumang pagkakamali. Bawal silang magpahayag tungkol sa fitness o kalusugan sa ads ng sapatos nila, pero hindi nila kailangang aminin na mali ang mga ito. Hindi lang ito ang nag-iisang legal na aksyon laban sa Skechers kaugnay ng mga shape-up na sapatos. Ang pangunahing tampok ng sapatos ay ang rocker bottom na nagdudulot ng kaunting kawalang tatag para baguhin ang paglakad na nagsusuot. Pero ang kawalang tatag na iyon ay nangangahulugan din na mas hindi ligtas ito kumpara sa mga tradisyonal na sapatos.
Nampas 400 katao ang nagreklamo sa Skechers na nagsabing nadapa sila habang suot ang sapatos. Ang ilan ay nagtamo ng pinsala sa mga litid at maging sa mga buto at marami ang kinailangang gamutin ng mga doktor. Maraming kasong isinampa laban sa Skechers para matulungan ang mga nasaktan sa paggamit ng sapatos. Nakipag-areglo ang kumpanya sa karamihan ng mga kaso, ngunit sa ilang pagkakataon, huli na ang pagsasampa ng kaso kaya't ibinasura na lamang ito ng korte. Numero 6. Sa kasagsagan ng krisis sa pananalapi, nag-anunsyo ang real estate guru at abogado na si John Beck ng isang produkto na makakatulong daw sa mga tao na yumaman agad. Walang mabilis o madali sa produktong ibinenta ni Beck, kaya inutusan siyang magbayad ng milyon-milyon. Si John Beck ng Amazing Profits ay nagsimulang magbenta ng coaching program at kit noong 2008. Kasama sa in-advertise na produkto ang John Beck's Free and Clear Real Estate System, shortcuts to internet millions ni Jeff Paul at real estate riches ni John Alexander. Habang maraming tao sa Amerika ang nahihirapan sa pera, naging mas kaakit-akit para sa mga manonood ang pagkakataong baguhin ang sitwasyon at samantalahin ito. Ang John Beck's Free and Clear Real Estate System ay isang set ng mga DVD, CD at mga nakasulat na manual na sinasabing makakatulong sa mga customer na yumaman agad sa pamamagitan ng real estate. Isa sa mga paraang iminungkahi ay ang pagbili ng ari-arian sa pamamagitan ng mga auction ng gobyerno para sa mga nabigong magbayad ng buwis. Pagkatapos, agad itong ibebenta o pauupahan ng customer para kumita ng malaki. Nanggako si Beck ng malaking balik ng puhunan at binigyan diin sa patalastas kung gaano kabilis at dali ang scheme pero kulang sa detalye. Sinuman na gustong magkaroon ng mas personal na serbisyo ay maaring bumili ng coaching service na nagkakahalaga mula $175 hanggang $14,975 na dolyar. Bagamat mukhang mahal, iginiit ng mga infomercial na mababawi agad ng mga customer ang kanilang pera kaya sulit daw ang presyo. Ang pagbili ng produkto ay magkokonekta sa customer sa mga coach na sinanay ni Beck. Mag-a-advertise ang mga coach sa telepono at magbibigay ng tips sa mga property na i-auction. Gumastos ang mga customer ng $2 milyong sa pagbili ng John Beck system at isa pang 175 milyon sa mga coaching services. Pero karamihan ay natuklasan na walang silbi ang mga payo. Nagbigay sila ng tips sa mga property na ipapa-auction pero hindi ito kasing bilis ng bentahan na in-advertise ni Beck sa infomercial. Kadalasan, mga lote lang ito na walang gusali o supply ng tubig. Lalong lumala ang sitwasyon na magsimulang makatanggap ng tawag araw-gabi ang maraming nagbigay ng contact info sa kumpanya. Sinusubukang bentahan pa sila ng mas maraming produkto at coaching schemes. Kahit pinagbaawalan na silang tumawag, patuloy pa rin ang kumpanya sa pagtawag. Isang bagay na nabag sa batas. Noong 2009, kinasuhan ng FTC si John Beck at iba pang miyembro ng John Beck Amazing Profits. May ilang customer na nag-record ng tawag at pinatugtog ito sa korte. Ang agresibong mga taktika sa pagbebenta, pati na rin ang katotohanan, karamihan sa mga customer ay nawala ng pera imbes na kumita ang naging dahilan ng mabibigat na multa laban kay Beck at sa iba pang mga nasasakdal. Kahit hindi lang si Beck ang kasali, ang pag-ugnay ng pangalan niya sa produkto ay nagbigay rito ng lehitimong impresyon. Matagal na siyang lumalaban sa mga manloloko. Kapag ginugol mo ang kanyang pangalan, makikita mo ang maraming pagkakatiwala ang sanggunian na nagre-rekomenda sa kanya dahil sa payo at karanasan niya sa real estate at batas. Ang pandilin lang ay nagbulin lang nagmula sa taong dating itinuring na marami na mapagkakatiwalaan. Ang hatol laban kay Josh Beck, Amazing Profits, ay inilabas noong 2012, ngunit noong 2025 lamang nagsimula magpadala ng bayad ang FTC sa mga taong nagbayad para sa mga money-making at coaching program. Samantala, si Beck mismo ay tila nawala na. Huling nakita si Josh Beck noong Pebrero 2016 sa Oakland, California at hindi pa rin alam kung nasaan siya ngayon. Ika-5. Para sa marami sa loob ng industriya, hindi na ikinagulat ang kaso laban sa CarShield noong 2024. Ganyan din ang kaso sa maraming matagal nang nagre-reklamang customer sa kumpanya. Ang CarShield ay isang kumpanya na nag-aalok ng kontrata sa serbisyo ng sasakyan. Itinatag noong 2005, nagpakilala ito sa pamamagitan ng agresibong mga patalastas sa TV at mga telemarketing na pamamaraan. Ayon sa patalastas, perpekto ang kumpanyang ito para sa mga nag-aalala sa posibleng sira ng sasakyan. Nagalok ang CarShield ng kapanatagan sa maliit na buwanang bayad.
Kapag na aksidente o nagkaproblemang mechanical ang sasakyan ng customer, pwede nilang ipagawa ang sasakyan sa anumang mekaniko sa bansa at maliit lang ang deductible na babayaran. Nanggako ang CarShield na sasagutin ang natitirang gastos at magbibigay ng rental na sasakyan habang nasa talyer ang kotse ng customer. Ipinakilala nila ang sarili bilang mas maganda kaysa sa extended warranty ng dealership dahil sa mas maraming pagpipilian at flexibility. Bukhang malawak din ang saklaw ng coverage na pinupromote ang idea na hindi na kailangang mag-alala ng mga customer tungkol sa gastos sa pagkumpuni. Dahil sa dami ng mga tao na umaasa sa kanilang mga sasakyan sa Estados Unidos, hindi na nakakagulat na ang mga kumpanyang tulad ng CarShield ay nakabuo ng malaking bilang ng mga customer. Malaking lakas ng CarShield ang endorsements mula sa kanilang customers. Maraming patalastas ang nagpapakita ng mga nagsasabing totoong customer ng CarShield. Ibinahagi nila ang magagandang karanasan at natipid nilang pera dahil sa serbisyo. Kasama sa endorsements ng customer ang mga kilala tulad ni Ice-T na nagpalakas sa brand recall. Pero kung online maghaharap ng serbisyo ang customer, iba ang impresyon nila. May positibong karanasan ng ibang customer, ngunit mas madalas negatibo ang mga online review. Doon lang nalaman ng karamihan sa mga customer pagkatapos kailanganin ng pagkukumpuni na hindi pala kasama sa coverage ang lahat ng ipinangako sa patalastas. Marami ang gumastos ng libo-libong dollar mula sa sariling bulsa at matagal pang naghintay ng walang naibibigay na rental car. Isa sa pinakamalalaking reklamo ay hindi tinatanggap ng marami mekaniko ang CarShield. Ibig sabihin, kaunti lang ang pagpipilian ng mga customer kung saan magpagawa. Dahil sa masamang karanasan, marami ang nagtanong online kung scam ang CarShield. Noong 2024, nagsampa ng reklamo ang FTC laban sa CarShield at American Auto Shield, ang kumpanyang namamahala sa mga kontrata ng CarShield. Inakusahan nilang mapaninlang ang mga advertiser at telemarketer ng CarShield na nangangako sa mga customer ng coverage na wala naman. Sa pagsusuri ng detalye ng mga kontrata, wala ni isang magbibigay ng malawak na coverage na inaasahan ng customers mula sa ads. May ilang eksepsyon sa bawat pakete na pwedeng magdulot ng di inaasahang gastos sa customer. Pumayag ang CarShield at American Auto Shield na magbayad ng halos $10 milyong para lutasin ang reklamo. Ibinalik ang karamihan ng pera sa mga customer na akala nila ay nabili na nila ang kapanatagan ng loob sa pag-sign up sa kumpanya. Ipinagbawal din sa mga kumpanya ang paggamit ng kanilang mapanlinlang na mga taktika sa marketing at kailangan nilang gawing mas malinaw ang saklaw sa hinaharap. Sa kasamaan palad, hindi lang CarShield ang tanging serbisyo na napasailalim sa pagsusuri dahil sa mapanlinlang nitong marketing. Ang mga kumpanyang tulad ng Endurance, pangunahing kakumpetensya ng CarShield, ay nasangkot din sa class action lawsuit dahil sa pagtanggi ng mga claim sa pagkumpuni. Pang-apat, ipinremote ng BlendJet ang kanilang produkto bilang paraan para gawing mas madali ang masaya at malusog na pamumuhay. Ngunit ang parehong produkto ang naging dahilan kung bakit maraming tao ang kinailangang magpagamot at marami rin ang naghintay ng kapalit na hindi naman dumati. Itinatag ang BlendJet noong 2017 at noong 2018 inilunsad na ang portable blender na nagpasikat sa kanila. Mas maliit ang blender kaysa tradisyonal at ipinremote bilang portable at madaling gamitin kahit saan, kahit kailan. Gumagana ito gamit ang rechargeable na baterya kaya hindi na kailangang isaksak sa kuryente kapag ginagamit at sapat ang liit nito para mailagay sa bag o sa cup holder ng sasakyan. Noong 2020, inilunsad ng kumpanya ang BlendJet 2 na mas pinahusay kaysa sa naunang modelo. Ayon sa website ng kumpanya, gumagamit ito ng espesyal na mga talim na nakausli mula sa base para makalika ng whirlwind effect at mapahusay ang pagbe-blend. Ipinagmamalaki nitong kayang itulak ang mga sangkap sa likod ng garapon ng 275 beses bawat segundo at 5 beses na mas malakas kaysa orihinal na BlendJet. Ipinakita ng demonstrasyon kung gaano kabilis mapino ng stainless steel na talim ang mga sangkap. Ngunit mahalaga ring tsakin ang kaligtasan ng produkto kapag bumibili. Dahil sa sobrang talim at lakas ng talim ng blender na ito, mas mahalaga ito sa kasong ito. Ipinremote ng BlendJet ang lock mode para maiwasan ang aksidenteng pag-blend. Ibig sabihin, pwede itong iwan sa bag o diretsong inumin. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal at nadiskubre ng mga customer na hindi ito kasing ligtas gaya ng ipinapahiwatig ng BlendJet.
Isa sa pinakamalaking problema na naranasan ng mga customer ay ang pagkalas ng mga talim o ang paggana ng blender kahit dapat ay naka-off ito. May ilang customer na nasugatan at kinailangan magpagamot, karamihan sa braso at kamay. Lalong lumala ang sitwasyon dahil may ulat ng nasusunog na base ng produkto na nagdulot ng pinsala sa blender at mga gamit sa paligid. Nakatanggap ang mga autoridad ng daan-daang ulat tungkol sa mga sira o depektibong blender at pagsapit ng Disyembre 2023, napilitan ng kumilos ang BlendJet. Naglabas ang kumpanya ng recall notice para sa mga produktong naibenta mula Oktubre 2020 hanggang Nobyembre 2023. Bagaman walang delikadong palatandaan, pinayuhan pa rin ang mga customer na itigil ang paggamit dahil sa mataas na panganib. Para makakuha ng kapalit, pinayuhan ng mga customer na gupitin ang o-ring sa loob ng blender at magpadala ng litrato bilang patunay na ang kanilang blender ay kabilang sa mga na-recall. Sinabihan silang bibigyan ng kapalit na base para magamit pa rin ang produkto. Hindi bababa sa isang taong nakatanggap ng kapalit na base pero nasugatan siya na magkaaberya ang mga talim ng bagong blender na ito. Di pa rin ligtas ang produkto. Maraming customer ang hindi nakatanggap ng kapalit. Habang nag-iipon ng kliyente ang mga abogadong humahawak ng mga kasong personal injury laban sa kumpanya, may dumating pang balita. Nung tag-init ng 2025, isang customer ang lumapit sa lokal na news outlet matapos ang isang taong paghihintay para sa kapalit. Sinubukan ng news outlet tuklasin ang misteryo, ngunit nalaman nilang sarado na ang BlendJet. Ayon sa US Consumer Product Safety Commission, wala na sa operasyon ang BlendJet simula Mayo ng 2025. Ibig sabihin, hindi na pwede ang recall remedy, kaya ang natitirang option ng mga customer ay itapon ang kanilang blender. Para mas madito ang tao, aktibo pa rin ang BlendJet website at social media na nagpo-promote pa ng bagong produkto kahit itinigil na ang operasyon. Numero 3. Kadalasan, pinakamalalaking kaso sa mga produktong as seen on TV ay galing sa mga consumer na di nasiyahan sa natanggap nila. Marami ring kaso at legal na issue na hindi tungkol sa mga consumer. Ito ay nangyayari sa pagitan ng magkakaibang kumpanyang may magkahalintulad na produkto, nagtatalo kung minakaw ang ideya. Naging sentro ang Telebrand sa maraming ganitong kontrobersya. Ang Telebrand ang unang gumamit ng as seen on TV na logo sa pag-anunsyo ng sarili. Nagpo-promote ito ng mga produkto mula sa Ambrosia sunglasses hanggang sa pocket hose. Ngayon, kilala na bilang bulbhead ang kumpanya, ngunit ito pa rin ang parehong organisasyong mula dekada 80. Noong huling bahagi ng dekada 2000, sinagsimulang mag-promote ang Telebrand ng serye ng mga produkto na lahat ay dinisenyo para mabilis na mapuno ang maraming water balloon ng sabay-sabay. Pinakasikat dito ang battle balloons pero may iba pang disenyo para sa iba't ibang audience. Simple lang ang disenyo, serye ng tubo na pwedeng ikabit sa water balloon at konektado sa isang bukasan sa hose. Hindi lang nito napupuno ng mabilis ang mga water balloon, kundi ang mga balloon mismo ay self-sealing pa. Ginawa ito para makagawa ng 100 water balloon kada minuto, kaya mas madali ang water fights para sa malalaking pamilya. Habang inilalagay na ang battle balloons at mga kahalintulad nitong produkto sa mga istante sa US, may isa pang kumpanyang nagbebenta rin ng parehong produkto. Ilang taon na ang nakalipas, si Josh Malone ay nakaisip ng laruan matapos magtagal sa paggawa ng water balloon para sa 8 anak niya. Gusto niya ng bagay na mas mabilis gamitin, pero walang ganitong produkto sa merkado. Dinisenyo niya ang bunch of balloons, laruan na halos kapareho ng battle balloon ng Telebrand. Ipinromote ni Malone ang laruan sa Kickstarter at nakakuha ng pondo. Sa Zero in Tennis Enterprises, sinimulan ni Malone na gawin ang produkto niya pero nalaman niyang may Telebrand na nagbebenta nito sa mga tindahan. Sabi ni Malone, may taga-Telebrand na nagmamanman sa kanyang Kickstarter campaign. Isa sa mga unang customer ni Malone ay kinatawan ng kumpanya na gumamit ng kanyang disenyo para sa sariling laruan. Nangyari ito habang may patent pa si Malone. Noong 2017, sinabi ng punong ehekutibo ng Telebrand na si AJ Kubani na wala namang umiiral na patent o nakalatalang aplikasyon ng patent nang ipakilala nila ang kanilang unang laruan na water balloon.
Ipinahayag nila na wala silang dahilan para maniwalang hindi sila maaring gumawa ng battle balloons o alinman sa mga katulad nitong produkto. Hindi pumayag si Malone at ang mga kumpanyang nakatrabaho niya sa pahayag na iyon. Sa loob ng 4 na taon ng proseso, iginiit nila na hindi lang basta nilabag ng Telebrand ang kanilang patent, kundi ginawa ito ng kumpanya ng may kaalaman. Sinubukan ng Telebrand baguhin ang disenyo para maging kakaiba at maiwasan ang patent, pero malinaw na kapareho pa rin ito ng bunch of balloons at pareho ang prinsipyong gamit nito. Napag-alaman ng hurado na sinadya ng Telebrand ang paglabag sa patent at ipinagkaloob ang danyos kina Malone at sa Zero in Tennis Enterprises. Nagdesisyon ang hukom na paigtingin pa ito. Naging sagabal ang Telebrand sa buong proseso kaya dinoble ng hukom ang halagang kailangang bayaran ng kumpanya. Matapos ang pagsubok, nakatanggap si Malone ng halos $31 milyong. Bahagi nito ay babayaran ng mga tindahang nagbenta ng peking laruan. Pangalawa, noong 2008, lumabas sa TV ang mga patalastas tungkol sa isang tradisyonal na pamamaraang Hapones na di umano'y may kamanghamanghang mga benepisyo sa kalusugan. Ang Kanoki foot pads ay ginamit ang takot ng mga tao sa mga mapaminsan ang sangkap sa tubig at hangin at hinihikayat ang mga mamimili na bilhin ang kanilang produkto para maprotektahan ang sarili laban sa iba't ibang sakit. Nagkamal sila ng milyon-milyong dolyar dahil sa mapanlinlang na patalastas, pero inimbestigahan ng FTC at binawi ang lahat ng kita nila. Naglunsad si Kanoki ng maraming TV at online ads para i-promote ang produkto. May patalastas na nagtatanong kung nilalason mo ang sarili mo dahil sa lason sa pagkain, tubig at hangin. Lumalaki noon ang takot habang dumarami ang nakakabatid kung gaano kadelikado ang mga chemical na dulot ng polusyon sa kapaligiran. Para matanggal ang mga lason at maibsan ang mahabang listahan ng mga sintomas, inendorso ng mga patalastas ang isang sinaunang lihim ng mga Hapones para sa perpektong kalusugan. Ito ay malagkit na pad na nilalagay sa paa gabi-gabi. Sabi ng patalastas, hinihigop daw nito ang mga nakalalasong chemical palabas sa mga paa habang natutulog, kaya mas malusog at mas presko ang pakiramdam sa umaga. Kasama rito ang mabibigat na metal, metabolic waste, cellulite at parasites. Ipinakita sa mga patalastas ang isang nagamit na Kanoki footpad na nababalutan ng kulay kayumangging putik na sinasabing resulta ng paghigop ng lahat ng mapaminsalang lason mula sa katawan ng tao. Pero hindi nang ito ang ebidensyang iniharap para ipakitang talagang gumagana ra ang footpads. Nagpakita ang patalastas ng mga chart na sinasabing resulta ng laboratoryong pagsusuri ng mga gumagamit. Ipinakita sa mga chart ang malaking pagbaba ng lead, mercury at asbestos. Hindi nakapagtataka na maraming tao ang nag-alala tungkol sa kanilang kalusugan at kung ano ang nilalagay nila sa kanilang katawan, kaya nahikayat sila ng mga patalastas. Kahit di nila maintindihan paano gumagana ang footpads, nahikayat pa rin sila dahil may ebidensyang epektibo ito. Hindi lang dahil sa detoxifying na katangian, naging kaakit-akit ang produkto. Ipinakilala rin ito bilang lunas sa high blood, depresyon at iba pang sakit. Ang totoong may ganitong kondisyon ay handang sumubok ng kahit ano para gumaling. Sa kasamaang palad, lahat ng ebidensya sa mga patalastas ay gawa-gawa lang. Walang matibay na ebidensya sa mga sinasabi ni Kanoki. Tinatunayan ng eksperimento na ang footpads ay nagiging itim o kulay kape dahil sa reaksyon ng chemical sa normal na pawis ng tao. Maging tubig sa gripo o singaw ay pwedeng magdulot ng parehong reaksyon, kaya ang pagbabago ng kulay ay hindi dahil sa mapanganib na sangkap mula sa katawan. Peke ang mga resulta ng laboratorio sa screen at walang siyentipikong pag-aaral na sumusuporta sa pahayag ng patalastas. Noong 2009, kinasuhan ng FTC ang mga nagmemerkado ng Kanoki footpads. Kinasuhan sila ng mapaninang na pag-aanunsyo at matapos ang paglilitis, inutusan ang mga gumawa ng footpads na itigil ang pagbebenta ng mga aparatong inaangking nakagagamot, may benepisyong pangkalusugan o ibinebenta sa ganoong paraan. Inutusan din silang magbayad ng $14.5 milyong. Nagkaroon ng class action lawsuit kaya nakuha ng customers ang refund para sa mga produktong hindi gumana. Numero 1. Noong unang bahagi ng dekada, 2000, may metal na pulseras na inaalok bilang lunas sa pangmatagalang pananakit gamit daw ang lumang at bagong teknolohiya.
Dahil sa late-night infomercials, sumikat ang Curay bracelet bilang lunas sa pananakit at milyon-milyong dolyar ang kinita ng kumpanya nito. Napatunayan ng mga pag-aaral na hindi ito mas epektibo kaysa placebo. Ang QT, kumpanyang nasa likod ng Curay, ay itinatag ni Andrew Park noong kalagitnaan ng dekada 90. Ikinuwento ni Park na nakita niya ang pulseras na pampawala ng sakit sa Barcelona noong 1970 apat at agad nabawasan ang sakit ng kanyang likod. Makalipas ang ilang taon, nagbebenta na siya ng sarili niyang mga pulseras na sinasabing kaya magpagaan ng sakit sa mga bahagi ng katawan. Ayon sa Curay Marketing, ang metal ay sumailalim sa ionizing treatment na nagbibigay ng kakayahang magpagaan ng sakit. Ginagawa ito gamit ang parehong daloy ng enerhiya at mga daluyan na tinutukoy sa tradisyonal na Chinese medicine gaya ng acupuncture. Ang Curay ay dinisenyo para isuot sa mismo mga punto sa pulso na tinatarget ng acupuncture para ma-optimize ng ionized na metal ang natural na positibong enerhiya ng katawan. Tulad ng maraming as seen on TV na produktong pangkalusugan, ang napatunayang panluloko, pero ang Curay ay tila may agham na sumusuporta. Sa isang infomercial, nagdala sila ng chiropractor at mananaliksik mula sa Universidad ng Agham Pangkalusugan na tila nagbigay kredibilidad sa kanyang opinyon. Ang National University of Health Sciences ay pribadong paaralang nagbibigay ng degree sa naturopathic medicine at acupuncture. Gumamit ang chiropractor ang infrared thermographic imaging device para tingnan ang taong may Curay bracelet. Ipinakita ng imaging na mainit ang katawan kaya masakit bago isuot ang bracelet. Pagsuot ng pasyente ng bracelet, lumamig ang katawan at nabawasan ang sakit. Ngunit ipinakita ng mas manalalim na pag-aaral na walang katangiang nagbibigay ginhawa sa sakit ang Curay. Isang pag-aaral mula sa Mayo Clinic ang nagpakita na ang mga taong may iniindang sakit ay nakaranas ng kaunting ginhawa habang suot ang bracelet. Pero hindi ito naiiba sa ginhawang naranasan nila habang suot ang isang placebo na aparato. Nagulat ang mga mananaliksik sa laki ng ginhawang dala ng placebo, ngunit di na sila nagulat na walang tulong ang Curay device sa sakit. Pati ang chiropractor sa infomercial ay hindi naniwala na may katangian ng Curay na sanhi ng ginhawang nakita niya. Maliban sa paniniwala ng pasyente na may ginagawa ito. Naging kaso ang FTC laban sa QT. Sa korte, inamin ng gumawa ng aparato na ang tanging dahilan kaya niya ginamit ang salitang ionizing ay hindi pinayagan ng Polaroid gamitin ang polarizing. Katang-isip lang ang siyensiyang ginamit sa kanyang milagrosong aparato. Iginid ng kanyang mga abogado na naranasan ng mga tao ang ginhawa sa sakit at may ebidensya rito. Inamin nilang ang ginhawang dulot ng placebo effect ay depende sa paniniwala ng tao na ito ay gumagana. Naniwala sila dahil sa mapanlingan na anunsyo na pinaniwala silang ang Curay ang dahilan ng ginhawang naramdaman nila sa sakit. Hindi pinaniwalaan ng mga hukom ang argumento. Mapanlinlang na pag-aanunsyo ay iligal kahit nakabubuti pa ito sa customer. Sa huling desisyon, isinulat ng hukom na maaring sinabi na lang ng mga nasasaktan. Ginamit ng mabubuting nilalang mula ika-17 dimensyon ang pulseras bilang palatandaan para mahanap at dalhin sa kanilang mundo tuwing gabi ang mga nangangailangan ng ginhawa. Para maghatid ng kalusugan gamit ang mga paraang di pa kilala ng agham. Paulit-ulit na nagapela ang QT, ngunit sa huli ay napilitang ibalik ang kinatayang 22.5 milyon sa kita at 87 milyon sa mga refund. Patuloy pa ring ibinenta ang produkto, ngunit ngayon ay iginiit ng kumpanya na gumagana ang lunas sa pamamagitan ng pagbibigay lakas at hindi dahil sa anumang siyentipiko. Salamat sa panunod mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag nyo ring kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako nga pala si Top 5 Unknowns at makikita tayo muli sa susunod.